Nakatakdang mag-heightened alert simula March 29 ng Philippine National Police bilang paghahanda sa paparating na Holy Week at summer vacation. Habang maglalagay din ng nasa 20,000 tauhan ang MMDA para magmando ng trapiko sa mga kalsada sa Kamaynilaan sa papalapit na Semana Santa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kasado na ang seguridad at traffic plan ng Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority para sa inaasahang pagdagsa ng milyong-milyong Pilipinong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa at panahon ng bakasyon. Inilunsad na ng PNP ang Oplan Ligtas Sumbak 2026 kung saan mahigit 55,000 tauhan mula sa PNP at ibang law enforcement unit ang ipapakalat sa buong bansa simula March 29 hanggang May 31. The PNP will deploy a total of 54,989 personnel nationwide, composed of 36,163 PNP personnel, 4,738 from the augmented units, and 14,088 members from auxiliary groups and force multipliers. Tututok ang mga kapulisan sa mga places of convergence gaya ng mga simbahan para sa bisita iglesia, mga sikat na beach, malls at mga transport terminals. Wala namang nakikita ngayon ang mga otoridad na anumang banta sa seguridad. As of now po, ma'am, wala po. But then po, yung ating intelligence unit po is continuously conducting threat assessment para po maibigyan po natin ang ating mga field commanders para po sa ating tinatawag na proactive security operation. Nagbabala rin ng PNP laban sa mga mapagsamantala, lalo na sa mga umaaligid sa mga terminals na nagpapanggap na tutulong pero bantay sa lakay pala. Dahil dito, magtatayo ng mga Police Assistance Desk o PAD sa mga highways at terminals para sa mga biyaherong nangangailangan ng saklolo. Samantala, naghahanda na rin ang MMDA sa muling pagsisikip ng daloy ng trapiko, bunsod ng exodus ng mga magbabakasyon papalabas ng Metro Manila. Mga 2,000, around 2,000 on the streets. Our personnel on the streets with additional instruction na be on the lookout for mga travelers natin na nagbabakasyon. Habang patuloy naman ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga bus para matiyak na kondisyon ang mga driver at sasakyan bago bumiyahe. Nag-inspection na tayo ng PITX. Tinignan na natin ang integration ng land travel ng mga buses natin sa carousel, yung mga city buses, yung mga taxi, yung mga Grab. Kasama na rin doon yung ating rails. Sana sumunod lang tayo at wala akong manamantala sa ating mga kababayan sapagkat pare-pare tayong mga Pilipino. Pinapaalalahanan naman ang mga motorista na sundin ang blow bagets o brake, light, oil, water, battery, air, gas, engine, tire at self bago tumulak sa malalayong biyahe para makaiwas sa aberya at aksidente. Inaasahang sususpindihan ng number coding scheme sa Metro Manila sa darating na Huwebes at Biyernes Santo para bigyan daan ang mga babiyahe. Pinayagan na din ang 24/7 na roadworks para sa rehabilitasyon ng EDSA sa panahon ng Holy Week habang kakaunti ang sasakyan sa loob ng NCR. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.